Hello mga ka-legit Dover Cards! Aba, isang announcement po ang ikinabigla ng lahat ng mga legit Dover Cards, especially ni Tito Sen, ni Bossing Vic at ni Mr. Joey De Leon. Ito po ay in-announce live na live sa Eat Bulaga. Ang lahat ang yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cards na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. So, ngayong araw nga, ipag-usapan po natin ito dahil magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw ay sina-shoutout po natin si Mr. Malyari Mascareñas. Hello po sa inyo pong palagi ang panonood. Sabi niya, hi, paki-shoutout naman po ko ulit. Lagi kitang pinapanood ang vlog mo. Lagi ako update. Please paki-shoutout naman ako next vlog mo. Thank you. Ayun. So ito naman pong ilan sa mga komento po ni Mr. Malyari Mascareñas. And also shoutout to Miss Angel Acosta. Sabi niya, hi Dareds, pa-shoutout naman po ang misis ko at ang apo ko, Mary Ann Acosta at Crystal May Acosta. Hello po, salamat po sa palagi ang panonood. And Joella 6113, good evening po Idol Dareds, no skip ads sa mga content nyo na lagi kong pinapanood. Pa-shoutout naman po, now lang ako nag-comment. Salamat po, hashtag legit Dover Cards, hashtag TBJ on TV5. Ayun. So, shoutout po natin ang lahat ng mga legit Dover Cards natin na lagi pong nag-aabang at umaantabay sa ating mga videos. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. At ngayon, pag-usapan po natin ito kasi kani-kanina lang ay ito na nga, no? Medyo pinag-uusapan po ito ng lahat ng mga TBJ Defender. Kasi kahapon po, nag-post po itong si Bespil na nag-iiyak po siya, no? Tila baga parang merong something no, na nangyari sa kanya. At ngayong araw, 1 hour ago, nag-post na naman siya. Sabi niya, I need meditation. Masyadong kinain na ako ng sistema ng showbiz industry being noontime show fan. Ayun. So ito po yung sabi niya, bahala kayo sa buhay nyo. Stop na ako sa fanatic ng noontime show. So, kahapon po, ibinalita ko sa inyo na nag-rant mo nga ito. Parang nagre-reklamo po siya, no, na hindi siya nakapasok, hindi siya naka-accommodate sa loob po ng, dito po sa studio ng Tape Bulaga, no, dito po sa kanilang live show. So, dahil po dito, nag-rant siya, umiyak siya sa Facebook, kung ano na yung sinabi niya, at tila baga, nag-isa na lang yung defender nila, parang aayaw pa, no? So, ito na, pag-usapan natin ito, kasi kanina po pinarinig po ni Miss Natasha Mulak, yung kanyang first ever single, and she's very excited na ipinarinig ito sa lahat ng kanyang mga, kasi ngayong araw po lumabas ito, panoorin natin. Pasuyo. Hindi kailangan pilitin ang isang katulad ko o ako'y iyong-iyo kahit hindi ka naman sa akin o ako'y sayong-sayo alagaan mo lang ang puso ko. Sa mga song netong si Miss Natasha Mulak na ngayong October 25 ay mapapanood na po natin yan dito po sa lahat ng social media platform, sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify. Yan, so naka ano na po yan, recorded na siya at ngayon ay nag-garnered na siya ng napakaraming views sa social media. So dahil po dito, pinarinig niya po, ang ganda ng kanyang boses kasi parang medyo distinct yung boses niya at the same time, may parang makapal yung kanyang boses, no? Kaya talagang hinangaan po ito ni Bossing. And ito pa, meron pang isang announcement, no? Panoorin natin to. I'll wait for you, ha? Hindi kami Yes, Tash. I hope I can book a flight soon. I'm so excited to see you. Kanina nga, in-announce na nga ni Mami Josie, no, na
mami netong si Miss Atasha Mulak dito po sa Gimme serye nila sa TV5. Kung saan sinabi nga nila na bibisita or uuwi po ng Pilipinas itong si Mami Josie para po pumunta dito po sa TV5, dito sa studio. At tawang-tawa po si Master Henyo Joey De Leon nung narinig niya yun kasi tila baga nagbabadya kasi isa sa mga pinakinaayawan po talaga nitong si Jose Manalo yung siya, yung may make-upan siya, magbibihis siya ng pambabae. So yan sa mga ayaw niya, kaya nga po nung ikinuwento niya yan, doon po sa kanilang interview, 'di ba? Kung ano yung mga ngagay na hindi nila malilimutan dito sa history ng kanilang pagtatrabaho sa Eat Bulaga. Yun daw pong may make-upan siya. Kasi talagang ayaw niya dahil pawisin siya, talagang kahit ano daw ilagay sa mukha niya ay hindi talaga maganda yung nagiging resulta. Kaya yun po yung aabangan natin this coming Saturday, At sana po ay kasama natin kayo, sa pag-abang natin sa mga bidyong ito. Narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga legit viewers and subscribers. Unahin natin si Josun. Sabi niya 8853, wala akong tiwala dyan. Pabago-bago yan ng views lang yung gusto niyan. Sabi nga ni Batang Toits, baka may something dyan. Porke tinakwil sa tahanang pinakamasaya, lilipat. Loko, ganyan yan tsupi ng tao, wag pagkatiwalaan. Ay ako po'y naniniwala dyan. Kasi baka mamaya isa lang yan sa mga taktika niya para humakot ng views, humakot ng followers. Actually, nung napag-usapan nga siya ng TVJ Defenders, biglang dumami yung mga followers niya. Sabi ni Erlong6661, karma yan sa mapanirang post niya against TVJ, tsaka KSP lang yan. True. Diyos ko, ang dami nga po niyang bashers dun po sa kanyang Facebook page. Sabi naman ni Juan Riquez, deserve. So, kasi ang tanong ko, deserve niya ba na maranasan yung ganong klase ng treatment? No? Although nakakaawa kasi parang nag-effort ka at yung kagustuhan mo na makapasok sa loob ay hindi nangyari. And that is very very frustrating po yun sa part po ni Best Phil. Kasi nga naman talagang love na love niya ang tape ang Eat Bulaga sa tape, diba? Sabi ni Noralyn Cruz, well, sorry na lang sakit siya. Karma is real and legit. In other words, deserve mo yan dahil hindi mo pwedeng itama ang isang pagkakamali dahil may balik sa'yo yun. Kaya if I were him, switch to EAT. Sama na siya sa Defender ng TVJ. Baka once na pumunta siya sa TV5, salubungin pa siya ng mga banda ni Mayor Jose. Ewan lang natin, kasi mamaya ngayon lang yan baka mamaya kapag lang yan, konting haplos lang yan babalik na yan dun. Maniwala ka, ilang araw lang yan kung ano-ano na naman ang ipopost niyan dito sa social media para magpapansin. Tingnan na lang natin, let's see. And of course, another comments, Mr. Joseph Vasquez, mahirap pagkatiwala ng katulad ni Best Phil, walang paninindigan sa pinaglalaban, di lang siya napagbigyan, nag-iibang pananaw. Tama, konting konting kurot lang sa'yo, maayaw ka na. So, hindi natin alam, 'di ba, kung ano ba talagang plano nito. Parang gusto lang talagang kumuha ng sympathy sa lahat ng mga manonood. And katulad niyan sa ginawa niya, parang napag-usapan tuloy siya ng mga TVJ Defenders na hindi naman talaga dapat. Pero syempre, kailangan din natin iulat yung pangyayari na yun 'di ba? Dahil sa TVJ po, wala po tayo dito po sa studio ng TVJ. Dito sa studio ng TV5, wala pa po tayong nabalitaan na nangyari yan. Kasi talagang very organized po sila. As much as possible nga, ayaw nila na may mga tao sa labas na nag-aantay, diba? So anyways, maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.